mga ate at kuya. So, dalawang Facebook page ni Baste ang aking pinuntahan. Kasi merong post daw siya. Actually, parang ano lang eh, like 2 minutes pa lang niyang pinost. For some reason, nakafollow ako sa kanya. Nakita ko kaagad na, well, Bisaya yung post eh. Halatang bad trip kay Senadora Aimee. And nakakalungkot kasi nga, ang inaasahan natin dito ay, okay, teka, open ko yung isa ha. Na sikat ang post ni Mayor Baste. Okay, dalawang account. Meron pa bang iba? Meron pa bang iba? Wala. Anyway. Okay, ito na lang yung may blue check kasi verified ito eh. So, bagong post pa lang niya, nakita ko kaagad, nag-appear sa akin dahil siguro pina-follow ko nga. And mukhang imbiyer na kay Senadora Aimee. Well, gets ito ng mga kapatid dating Bisaya. Ano kasi ako eh. Mestiza Castilla, whatever. Charot. Hindi ako marunong ng salitang Bisaya. Ano ba yung mga Bisaya na katigas ng dila nila? Ngunit bakit katigas ng dila nyo? Hindi nyo ilaga yung mga dila nyo. Kayong mga Bisaya talaga kayo. Nakakahiya yung dila nyo. Charot. Mababash pa tayo nito. So, nag-appear sa akin yung post ni Mayor Baste sa kanyang verified account. Meron siyang isa pang may isa pa siyang Facebook account or Facebook page, maybe a personal Facebook account, kung saan ganito rin yung post. Ayan, makikita nyo sa ating Princess Maui 2. Dito naman po sa Princess Maui 1 ay, ito pakita ko na lang sa inyo. Ayan. A little bit, na-chop yung aking silipon. Oy, ginawa ko. O, ayan. Alright? Basahin ko yung post. Madam Aimee, nabasa daw ni Ate Marga. O. Ate Glenda, thank you. Madam Aimee, linawin ko lang. Kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media yung paghingi yata ng tawad. Okay? Kasi after na nag-speech si Mayor Baste noon sa prayer rally sa Davao, nitong nakaraan lang, ay humingi siya ng sorry. So, humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa'yo. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Ano ba sinabi ni Baste noon nung nag-speech siya? Nandun si Kong Pulong, si VP Sara, mukhang nakamute yung mic doon, hindi masyadong narinig. Si Tatay Digong, ang speech ni Tatay Digong doon, kasama sa drug list na ng PIDEA, si Hello Kitty. At kung ano-ano pang mga sinabi ni PRRD. Yung mag-aamang Duterte, ay nagsalita doon sa event sa Grand Messing Hotel and then doon po sa prayer rally sa Davao. Was it, anong petsa nga yun? Yung kasabay yun ng di ba, was it January 28? Feb 4 na po sa Pilipinas, Feb 3 pa rin sa ibang parts ng mundo. But mga January 28 yun, di ba? Sinabayan kasi ng Bagoong Pilipinas kick-off rally ni Hello Kitty. Yung annual naman, regular na, di ba, meeting ng mga local leaders na supporters ni PRRD. Taon-taon may ganun sila. And then sinabayan ng Bagoong Pilipinas, siguro, di ba? Ang tawag, anong sinabi niyo doon? Parang loyalty check nila yun eh. Sino nga atin sa Davao at sino nga atin sa Bagoong Pilipinas Kick-Off Rally? Magkakaalaman kung sinong kakampi. Kaya nga, allegedly, yung mga kapulisan na nandun sa Davao na nahagip sa video ng rally na yon ay mukhang ipapaligwak ni Ahas at ipapa-assign sa malayo. So, humingi ng tawad daw totoo namang humingi ng tawad si Mayor Baste dahil syempre nasa syudad niya si Senadora Aimee. Dahil ang sinabi ni Mayor Baste doon ay mag-resign ka na, Hello Kitty. Oh. Hindi dahil sa sinabi daw niya na tungkol kay Kuting nga, kundi dahil nga sa naaawa siya kay Senadora Aimee kasi kapatid nandun, present. 'Di ba nagpupumilit na parang ampong anak si Senadora Aimee. Senadora Aimee, talagang ka na, nasa alanganin ka na ng bonggang-bongga, marami nang hindi natutuwa sa'yo. Ako hangga't maaari, di ba, pinagtatanggol kita. Pero this time, parang naging obvious na kasi kung ano talaga kung gaano ka-uncanny di ba, si Senador Aimee. Medyo siya di ba? Tuso. Parang ganun yun right?
Mukhang tuso si Senadora Amy. I don't know kung ano yung ganap niya. Anyway, undangi ko gamit ana imong mga jamming. Anong undangi? Parang wag mo akong gamitin sa mga jamming mo or sa mga interviews mo. Gipalampas na ta kakausa pero banha gihapon kay ka. Pinalampas na daw siya ni Baste ng isang beses. Paki-correct po kung tama yung aking interpretation. Pero ayaw mo pa ring tumigil. Kasi may recent interview si Senadora Amy kay Karen Davila. Yung dating interview ni Karen kay Senadora Amy. Ay, sabi ni ano ni nakakatuwa si Senadora Amy noon eh. Nung dati, oy, nung nanalo yung kapatid niya, right? Sabi ni Senadora Amy, oy, Karen, nandito ka pa rin. Parang, di ba sabi ng mga pinklawan noon kapag nanalo daw si Kuting, mag-a-abroad daw sila, tama? Lalayas daw sila sa Pilipinas. Yan ang sabi ng mga pinklawan. Hello, mga pinklawan. Yan ang sabi ng kampo nyo nung, 'di ba, nakita nyo na lumalabang na sa bilangan si Hello Kitty kay BFF Lenlen. Oh, sabi nyo, ay, lalayas kami sa Pilipinas. Kasi ganun talaga rin yung punto namin nun eh. Nung pag nanalo si Luga, si BFF Lenlen, sorry naman. Pag nanalo si BFF Lenlen, wala nang chance. Magsisipag-alisan kami sa Pilipinas dahil nung nakaupo kay Tatay Digong, delikado na nga kami nun eh. 'Di ba bumabatikos kami kay BFF Lenlen sa mga dilawan just like Mar Rojas, Drilon, Trililing, Laylay, Ursula, right? Si Ursula, si Banana Queen, at kung sino-sino pang dilawan binabanatan namin nun. Si PRRD ang nakaupo nun kaya kami naglalakas loob. Kasi ramdam naming secured kami kahit ang mga dilawan nun apaka-powerful. Pero kapag nanalo si Lenlen na isang dilaw na nagtatago sa kulay pink, magsisipag-alisan kami sa Pilipinas dahil siguradong gurgur ang aabutin namin. Ngayong si Hello Kitty ang nanalo, nakaramdam kami ng, di ba, naburutan kami ng tinik, salamat, walang dayaan, hindi nanalo ang mga pinklawan, kuning-kuning. Pero yung kaba namin, actually, na, di ba, kung sakaling dilawan or pinklawan ang manalo nung 2022, ay siyang kaba rin namin ngayon, same thing. So, ibig sabihin, kulay dilaw talaga po ang gobyerno ngayon. Aminin man sa hindi. Kaya kayong mga pinklawan, huwag kayong magmamaktol at huwag kayong magbabash kay Hello Kitty kasi ang mga leaders na nyo, nakalaban ni Hello Kitty, mga kampi nyo na ngayon. Litong-lito kayo, di ba? Oh, pati si Senadora Amy, mukhang litong-lito na rin. So, tama po ba yung sinabi ni Base? May interview kasi si Senadora Amy recently nga po, again, going back to Karen Davila, na hindi na okay na sila ni Karen, di ba? Hindi na nakaramdam ng pagkabastos si Karen. Oh, Karen Davila. May interview din dati si Senador Amy na humingi naman daw ng pasensya si Baste. Totoo naman yun, humingi ng pasensya. Pero parang sorry not sorry. I'm sorry kung narinig mo yung mga masasakit na parang ganun yung punto ni Baste. I'm sorry kung narinig mo yung mga masasakit na sinabi ko sa kapatid mo, pero I will not ask forgiveness for what I have said. Nga po pala, totoo po yung sinasabi ng iba na ang mga Bisaya po ay ganyan. Na pag may sinabi, we mean it talaga. Kung ano ang sinabi namin, bukal sa loob namin yun. Hindi kami yung maligoy. Right? Hindi kami yung nagsusugarcoat. Oh, kaya nga mga Bisaya, pansin nyo, parang palamura, yawa, pisti. Diretsahan, mga Bisaya. Walang sugarcoating, walang positive scripting na katulad ng mga Tagalog. Na hangga't maaari di ba, gagawa ng paraan na huwag makasakit ng damdamin, gagamit ng euphemisms, ganyan. Ang Bisaya, diretso yan. Gusto mo, sumbaganay kita, di ba? Matira ang, maiwan ang, kung sino ang buhay, parang gano'n, siyang maiiwan, something, nalimutan ko na. Parang, sige, magbanatan tayo, magbakbakan tayo, magrambulan tayo. Kung sino ang buhay, siya ang panalo. Tigok ang talo. Something like that. At saka alam nyo naman ang, di ba, taga saan ba ang mga pintados, mga ate at kuya, di ka taga Bisaya. Sino baga ang lumaban kay Magellan? Di kat isang Bisaya, sila Lapu-Lapu. So ganyan, diretso ang mga Bisaya, kahit nabaluktot ang dila. Kaya
hindi si Mayor Baste para bawiin pa yung kanyang sinabi doon sa stage. Although humingi siya ng sorry kasi ang dating ngayon, mga ate at kuya, parang si Baste ay walang paninindigan. Nagngalngal doon sa stage, ang tapang-tapang nung may nanood, pero pagbaba ng stage, nung nasa backstage na, biglang tupi, biglang, parang ang gustong, well, parang na ano lang yan, mga ate at kuya, tingin ko rin, parang na misinterpret din or mini-misinterpret talaga sinasadya ng media na palabasin na ganun ang isang Duterte, ang isang Baste Duterte. Coming from Senadora Imy's mga expose, di ba? Na humingi naman ng pasensya sa akin si Baste pagbaba niya ng stage kuning-kuning. Oh, so yun na yun, di ba? Hinighlight ng media, yung media ngayon kakampi ng administrasyon eh. O humingi naman pala ng pasensya. Anong gustong iparating ng, although hindi ganun yung pinupunto ni Senadora Amy, pero alam niyo naman ng media natin, di ba? Very ano yan, nang ha-hype yan, lalo't anti-Duterte ang Philippine media, both televisions and the radio, even print ad, o sasabihin, ay, ang mga Duterte, tapang-tapang lang sa stage, pagbaba, humingi naman ng sorry. So parang hindi seryoso sa sinabi niyang pagkaangas-angas doon sa entablado. Di ba parang ganun yon. O na bad trip si Baste kay Senadora Amy. Kasi Senadora Amy, ang dating, ganun nga, yun ang lumabas eh. Parang si Basti ay ang tapang lang sa stage and then humingi naman ng sorry sa kanya pagbaba. Right? At saka ganun pala ang Duterte, matapang lang pag maraming tao, pero pag wala na, bahag na ang buntot. Or maybe nangingilag, binabatikos yung kapatid, di tumupi rin sa ate, parang ganyan. Ngayon mga ate at kuya, to be fair with Senadora Amy naman, what she's doing right now is, parang dina-downplay lang niya ang lahat. Sabi nga, di ba, ginagamit daw niya yung, binabakla niya yung mga issue. Kapag, may aliw factor yung ganun eh, na, di ba yung, parang ano lang, parang pabibo, binabakla, like ginagawang joke, pero dina-downplay niya yung nangyayari. Di ba? Ano ba yung message ni Baste dun sa Davao Rally? Mag-resign ang kapatid mo kasi ang kapatid mo ay walang malambot, malamya, palpak, incompetent, budol. At kung si Pangulong Duterte pa nga pakikinggan natin, matira matibay, correct, Ate Maricor Felix. Yun, di ba? Matira matibay. Kung sinong buhi, siya ang daog. Daog ba? Ano pang message ni PRRD? Ang kapatid mo, Senadora Amy, ay jodiktiba. Dapat i-downplay yan. Dapat baklain yung isyong yan. Diba? Bukang bibig kasi ni Senadora Amy, diba? Anak siya ng Marcos, ganyan-ganyan. Talagang pinopromote niya yung apelyido nila. Pilit niyang ibinabangon. Yun ang goal niya eh. Parang ang goal mo is protektahan ang inyong legacy. Dapat ang goal ng mga public officials ay ayusin ang buhay ng mga Pilipino. Kung hindi nyo kayang paunlarin ang buhay ng mga Pilipino, pababain nyo ang presyo ng bilihin, gawin yung peaceful, magkaroon ng law and order, hindi mapanganib, maraming trabahong available, walang corruption, dapat yun ang goal. Ang dami nanonood sa Princess Maui 1. Hello po, shout out. Pero special mention po sa mga nanonood naman sa Princess Maui 2.0. Okay. Lilipat kayo sa Princess Maui 2.0 kung gusto nyo makita yung presentation natin and lahat-lahat na and survey kasi nasa Princess Maui 2.0 na po yun, si Princess Maui 2. Dapat bang i-downplay ni Senadora Amy ang issue na ang kanyang kapatid ay bangang, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? Yun ang message ni PRRD. Bakit hindi siya nagsasalita doon? At hindi rin siya tinatanong. Kung natanong man siya, di ko alam kung paano niya sinagot. Right? Kung halimbawa, tinanong siya ni Karen, hindi ko ma-recall na tinanong ni Karen to eh. Or maybe natanong pero hindi rin maganda at malinaw ang sagot ni Senadora Amy or binabakla or dina-downplay nga niya. Ang kapatid mo ay adik, anong masasabi mo dito? Tinanong ba ni Karen niya? Napanood niyo ba yung interview? Kung hindi man, parang hindi ko maalalang tinanong. Pero parang na-mention nga yung drug addict. Kaya lang si Karen, magaling din lumaro eh. Siyempre, pinklawan si Karen, di ba? Pinklawan ngayon ang government. Happy na mga pinklawan? Happy ha? Hindi man nanalo ang BFF Lenlen ko, pinklawan ng government ngayon na nakapalibot lahat kay kuting pinklawan. Or dilaw. Iyang hiya kayo sa kulay na dilaw, nagtago kayo sa kulay pink. Kasi kadiri ang dilaw, di ba?
palpak si Noynoy. Si Noynoy ang kumaladkad sa Kahihiyan, sa Dilaw, and even Marojas, right? Si Marimar. O ngayon, si Hello Kitty, nakakaladkad ka na rin. Madadamay ka, Senadora Amy, sa ginagawa or sa walang ginagawa mong kapatid. Okay? O, kung tinanong man yung kay Senadora Amy, adik ba talaga ang kapatid mo? Sinagot ba niya? Kinonfirm ba niya? Or binabakla lang niya? Or maybe hindi tinanong sa kanya? O, kaya Senadora Amy, yung career mo as a politician, maybe nag-iingat ka kasi, 'di ba? Ngayon yung election seasons. Hindi naman. Parang nagpapabango ngayon ang mga politiko dahil next year ang senatorial election. So the election is daw si Senadora Amy. Tatakbo siya next year, 2025. So ngayon, talagang nagpapabango ang mga politiko hangga't maaari mamamangka nga sa dalawang ilog, mamamangka sa lahat ng bodies of water if you may. Oh, kaya playing safe lagi ang sagot, 'di ba? Sitting on the fence, tusok naman ang puwet kasi nga ayaw mamili kung 'di ba? Umalis ka diyan sa gitna, tusok na ang puwet mo ng bakod. Tumalon ka na sa kanan o sa kaliwa. Pilit kasing sinasalba ni Senadora Amy ang pangalan nila. Senadora Amy, wala nang chance isalba ang kapatid mo. Okay? Hindi na magbabago yan, lalo si Butod. Kaaway mo naman siguro si Butod, bakit hindi mo pa ilaglag? Ngayon, kung ang kapatid mo ay Jodictiba, at kung hindi ka tinatanong ng media, paano mo yan sasagutin? At ina-address mo ba yan? Oo, ang syupatembang ko ay Jodictiba. Hindi nagaganyan ang syupatembang ko. Eh di ibig sabihin, hindi totoo yung sinabi ni PRRD. So pamamangka talaga sa dalawang ilog. Well, wise nga si Senadora ay may matalino siya mga atat kuya. That's why she's playing safe. She's very, yeah, she's very careful if you may. 'Di ba? Dahil kapag kinonfirm niya yung sinabi ni PRRD, mga supporter nila, yung mga loyalista na pilit pa rin, di ba sinusuyo na Senadora Amy na tinatabangan na sa kapatid niya, baka mawala sa kanya. Also, kapag masyado niya pinagtanggol ang kapatid niya, mukhang yan ang goal ni Senadora Amy eh. Mabubwisit ang mga DDS sa kanya. Ay ngayon nga, dami ng buwisit. Senadora Amy, I don't know, dapat ka sigurong mamili. Or galing-galingan mo, Senadora Amy. Kasi ang tingin ko, ang goal mo dito, gusto mong ang kapatid mo ay magtagal at matapos niya yung term niya. Huwag lang lumabis. Tama ba mga kuya? Matapos lang ng kanyang kapatid ang 2028, mairaos lang, okay na sa kanya yun. Pero yung katulad ng PIPI na yan na gustong i-prolong yung, di ba, yung seat in power ng mga politiko, mapa-kongresista man or even yung kapatid niya na magbe-benefit, yun nung hindi siya okay. Di ba? Yung gusto ng chacha tapos pahahabain naman yung terms ng mga politikong mga kamkamero at kamkamera naman lahat na may buhaya. Baka nga sa 100 na politician, baka isa lang ang matino. Tama ba? O, baka yun yung goal mo. Okay na sa'yo na matapos lang yung 2028. Di ba? Yung 6 years term ng kapatid mo, and then okay na. Eh ano magiging performance ng kapatid mo kung ang kapatid mo ay gumagamit ng bebe powder, pinipig crunch. Diyos ko po mga ate at kuya, ramdam sa bawat lugar ang pagtaas ng krimen, pagkalat ng asin or ng pinipig crunch. Oh. Ramdam ng lahat na mahal ang bilihin, maliit ang sweldo, pahirap ang buhay. Even the OFWs, ramdam nila na ang kanilang pinapadala, kinukulang, nilalakihan na nila. Pahirap ang buhay ng Pilipinas. So ganito ang magiging legacy ng kapatid mo, Senadora Amy. And then you're trying to, di ba, kasi si Senadora Amy nga raw ang nag-coin ng word na unity. Siya yung utak sa di ba, pagsasama ni Hello Kitty at ni VP Sara. Kaya tina-try pa niyang isalba ang unity. Wala na. It's beyond redemption na Senadora Amy. Alam mo yan sa sarili mo. Kung ang kapatid mo ay nagpupulburon or wala na yan. Hindi na magiging maayos ang kanyang paninilbihan. Also, nandyan yung Butod. Alam mo yan sa sarili mo, Senadora Amy, kung anong ginagawa ni Butod lang hindi nakakarating sa'yo. Nakakarating nga sa mga maliliit na vloggers, nakakarating nga kay Miss Maharlika, kung kani-kanino pa. Nakakarating sa media, sa'yo pa na may posisyon sa gobyerno. Yung nangyayari sa loto, gusto mong pa-investigahan. Oh,
Baka puro imbestiga lang ha, kailangan tigil na yan. Galing sa interview ni Senador Amy kay Miss Karen, sinabi niya na ninanakaw pa daw yung napakaliit ng chance ng mga mananaya, di ba, na manalo. Kasi nga, ibig sabihin ninanakaw, hindi nadaya. Dapat maano yan, yung tayaan ng numero, dapat masuspend yan. Maybe indefinitely, I don't know. Huwag nang mag-operate yan kung hindi naman lilinisin ang, 'di ba, yung organizational structure, yung mga tao. Kung hindi lahat patatanggalin yung mga salarin diyan, dapat repaso 'yun, 'di ba? Tama ba? Or gano'n? Alisin ang lahat kung sino man ang mga utak ng pandaraya. Kung pwedeng lahat, pati security guard, sige. Kung merong dayaan diyan. Oh. At saka yung PI na yan, yung si Mig Sugrales na yan, ano bang gagawin nyo dyan? Dapat masuspende rin yan. Kung si Teves nga, nasuspend, at kung sino-sino pa, yan pa kayang yawa na yan. Yawa tuloy. Oh. Kaya Senadora Amy, you have to be very wise sa mga susunod mong steps, lalo kung gusto mong ma-re-elect next year. Ang pinakamaganda mong gawin, Senadora Amy, ay, sabi nga, hindi naman kailangan manggaling sa bibig mo na bumaba na yung kapatid mo. Hindi mo naman kailangan i-reaffirm yung sinabi ni Mayor Baste. Pero kailangan mong maligwak si Ahas. Maybe kung maliligwak si Ahas or kung paano man niya naiimpluwensyahan ang kapatid mo, I don't know, siguro dapat maghiwalay na sila. Mukha namang hindi na sila nagmamahalan. Di ba? Wala namang posisyon sa gobyerno yung Ahas na yan. Matagal mo namang, di ba, parang nag-visit ka nga dyan, sabi. Mukhang gusto mo, sabi, para may binanggit ka daw, Senadora Amy, na dapat palayasin nyo na nga yan, bigyan nyo na ng pera, paalisin nyo na yan. Di ba may ganun gana, paabro din nyo na. Ganon. Kesa naman makamkampanyan kung meron man kayong mga frozen accounts somewhere, tapos sila mag-benefit at hindi ka kasama. Well, kung kasama ka, malamang, I don't know kung anong nilalaro mo ngayon. Maybe pinipilit mo na ang mga Duterte ay huwag mabwisit sa'yo or sa pamilya mo, or huwag mabwisit sa iyo ang mga supporters ng mga Duterte, the DDS and all that. Pero gawan mo ng paraan to ngayong taon, Senadora Amy. As early as possible. ASAP. Na maligwak yung Ahas. Ang Ahas ang kumakaladkad sa putikan sa kapatid mo. Ang kapatid mong lampa, damay na. Well, sa kanya yan dapat ma-blame, siya binoto eh. So, lahat dumadaing na. Diba? Lalo mga DDS, nabudol kami. Tapos ikaw, you're trying to save it, wala na. Ang pinakamagandang pagsisave na gagawin mo ay ligwaking si Butod. Kung pwedeng ilabas yan dyan sa Disney Palace, ilabas nyo yan. Itapon abroad kung siya ang buwisit sa kapatid mo. Pero kung hindi mo siya kaya, hindi ka matibay na nakatatandang kapatid. At saka may nagsabi nga mga ate at kuya kung ang mga Duterte nga, kapag may pagkakamali ang isang Duterte, anong tono ni PRRD? Halimbawa, may nagtanong kay PRRD noon, tama, di ba? Paano kung ang napatunayang, halimbawa, nagpa-drug test yung mga anak mo, kung halimbawa, ako sa Trililing na, di ba, miyembro ng triad, sinapulong, or pati si VP Sara yata. Paano kung miyembro ng triad or no, drug cartel ang mga anak ni PRRD, lahat sila, at nagpa-drug test, nag-positive. Ano sabi ni PRRD? Ikulong nyo. Ang anak niya mga anak niya. Ikulong nyo, patayin nyo. Wala siyang pakialam si PRRD. Nung tinatanong kung halimbawa may involvement sa corruption or sa droga yung mga anak niya, ikulong, patayin. Yun ang tono ng PRRD. Anak niya yun. Galing sa kanilang mag-asawa. Binhi niya. Kasi Senadora Amy, kung tatanungin, adik ba ang kapatid mo? Kung mapatunay yung adik, ikulong, tanggalin sa pwesto. Hindi mo kariringgan si Senadora Amy ng ganyan. You're trying to save your brother and yung apelyido nyo as politicians. Ano ba dapat ang pinakamaganda mo talagang gawin, Senadora Amy, ay ligwaking si Butod kung siya ang buwisit. Ibang-iba ang Duterte, 'di ba? Ibang-iba ang pamilyang Duterte sa pamilya ninyo, Senadora Amy. Ikaw masyado kang playing safe. Pilit mo sinasalba ang kapatid mong lampa, tuloy.
Oh, ginagawa ang asal, spoiled ang kapatid mo. Hindi lang naman pala ang nanay niyo ang nag-spoil diyan, eh. Even you, kasi ikaw nakakatandang kapatid, wala ka ng ginawa kundi isalba ang kapatid mo. O, alam ko naman responsibilidad natin mga panganay yan, panganay rin ako. Pero alam nyo, although love na love ko yung kapatid ko, mga ate at kuya, nung natuto ng independence ang kapatid ko sa akin at sa magulang namin, doon ako natuwa. Alam niyo yun, parang dati kasi mga ate at kuya, kasi dalawa kami magkapatid, na wala na yung bunso namin, tatlo kami eh. Nung ako ay lumayo sa amin, wala nang tagaluto sa bahay, tagalinis, kapatid ko na iwan doon, di ba? Umalis ako sa poder ng mga magulang ko, mama ko nagtatrabaho rin sa Maynila, naiwan si papa at ang kapatid kong lalaki doon. Anong kamalayan ng kapatid ko sa pagluluto? Although marunong yun, di ba? Pero hindi trabaho ng lalaki yung mga ganyan, yung mga pagluluto, paglilinis ng bahay. But nung ako'y umalis doon, pag uwi ko, nagulat ako, marunong na magsangag ang aking kapatid. Pinagluto ako ng sinangag ng kapatid ko, grabe ang saya ko. Kasi 'di ba, although nag-aalala ko, paano ang kapatid ko, gaano kamakalat ang bahay, siyang naiiwan dun, 'di ba? Yung worries ng panganay will always be there sa kanyang mga siblings, sa mga nakababatang kapatid niya. Pero kung gusto mong turuan na magkaroon ng, 'di ba, ng sariling sikap ang kapatid mo, manindigan, maging matibay, hindi lampa, you have to do it the hard way. Hindi pwedeng puro pang spoil, hindi pwede. Minsan, mali rin yung ganong klaseng pagmamahal. Kasi eventually, magsasuffer din ng kapatid. Tingnan mo nangyari. Senior citizen ang kapatid mo, pero anong performance yan? You think ang performance ng kapatid mo ay katulad ng ama nyo, Senadora Amy? I don't think so. Mga ate at kuya, agree ba kayo? Ang performance kaya ng tatay nila ay performance din ng nakaupo ngayon? Pareho kaya? Maging golden age kaya tayo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.